Planong imbestigahan ng Tri-Committee sa Kamara ang mga questionable umanong flood control project. Pero hindi pabor dito si Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos. Saksi, si Maki Pulido. Nang manalasa ang magkakasunod na bagyo at habagat sa Visayas nitong Hulyo, binaha ang Iloilo City kung saan may namatay, gayon din sa Oton at iba pang bayan sa probinsya. Sinisi ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang anyay mga palpak na infrastruktura, hindi tapos na mga proyekto at ghost o nawawalang flood control projects. Aabot anya sa 4 na bilyong piso ang halaga nila sa loob lang ng 2 taon. Yung iba hindi namin makita kasi sometimes sa projects naka-specify lang, naka-general lang, slope protection for Iloilo or walang specific address. So kaya hindi din kami makabigay ng specific kung ano ba details kung paano na or kamusta na yung project. 2 sa mga kumpanyang nasa likod ng mga proyekto ay kabilang sa 15 kumpanyang pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na naka-corner ng 20% ng mga pondo para sa kontrabaha sa buong bansa. Sila ang Timothy Construction Company at Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na na-awardan din ng tig mahigit 7 bilyong piso. Sabi ni Mayor Treñas, sa Iloilo City, 600 million pesos na ang kabuuang project cost para sa 4 na flood control project ng St. Timothy at Alpha and Omega. Pero wala anya sa project description ng 2 proyekto kung saan itatayo ang mga ito, habang ang 2 walang ginagawang proyekto sa nakalistang lugar. Ang Iloilo City District Engineering Office ng DPWH ang implementing agency ng mga naturang proyekto. Kinakalampag pa ng City Hall ng DPWH para makakuha ng ibang detalye. Kaya ghost talaga kasi hinahanap natin, hindi natin mahanap. Nagtatago. Kaya, or maybe, with the help of DPWH, they can locate this and they can explain to us kung saan ba at makita na natin yung ghost. Baka buhay pala. Sa SEC General Information Sheet ng St. Timothy at ng Alpha and Omega, ang gusaling ito sa Pasig ang kanilang office address. Pero ang pangalan sa labas ng gusali ay St. Gerard Construction. Kahit ang St. Gerard, may questionable rin umanong proyekto sa Iloilo City, ayon kay Mayor Treñas. The St. Gerard project, according sa barangay captain na andun, was to have an esplanade. Instead daw mas mataas daw yung esplanade, mas bumaba. Parang not according to specs. Sinubukan uli naming kunin ang pahayag ng mga kumpanya pero hindi pa rin sila nagbibigay ng pahayag. Ang mga questionable umanong flood control project iimbestigahan sa Kamara ng Tri-Committee, ang Public Accounts, Public Works at Good Government. Pero hindi pabor dito ang presidential son na si House Majority Leader Sandro Marcos. What do you say about criticisms that the House doesn't have the credibility to conduct its own investigation into flood control projects? I actually agree. There are I agree. dozens of contractors. I And why, agree. sir? Why would a body investigate itself? Kabilang daw kasi sa pinaghihinalaan ang ilang mambabatas. I think we shouldn't get ahead of ourselves. Although the House, I believe, should assist in being able to identify where the anomalies are, I think it will be primarily the prerogative of the executive to be able to identify where these anomalies lie, given the fact that, again, the accused, so to speak, is within the legislature. Kaya sabi ni Quezon Representative at House Senior Deputy Speaker David Suarez, isang independent body ang mag-iimbestiga. We need a third party to look into it because, mag-Congress kasi mag-imbestiga, sasabihin na we're investigating ourselves. So dapat talaga may third party na mag-iimbestiga. Are you open to a third-party investigation of the House and if possible by Supervisor? I don't see anything wrong with that. Kanina ipinatawag na House Committee on Public Accounts ng DPWH para magbigay linaw sa issue. Pero kwinestyon ni Navotas Representative Toby Chanco ang jurisdiksyon nito. Kasama tayo sa tinitingnan dito. Dahil wala namang magiging kalokohan dito kung hindi napunduhan. At yung budget nanggaling sa Kongreso. So Mr. Chair, gusto ko lang siguraduhin na talagang sinusunod natin ng stricto ang ating rules. Hindi po ba dapat ang committee na sumasakop dito ay yung Good Government and
mas shoot siya doon. Yung pong Committee on Public Accounts principally is a committee assigned to the minority. Opo. And the minority would like to be very relevant on current issues. Okay. Kung hindi po nagpatawag ng meeting yung Committee on Good Government, kami po, inunahan na namin. Hindi pa napag-uusapan ang tungkol sa flood control projects. Hinimay muna nila ang problema sa baha. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.